So hello, what's up, Baka Lifestyle? Marky Lifestyle once again. So for today's video, let's talk about online lending application once again. And napansin ko lang, no, napakaraming mga bagong online lending application. Not only sa Android, I mean sa Play Store, sa Android phones, but also sa mga iOS, yung mga Apple. So, hindi na bago yan, ano. Let me remind you once again, kasi napakaraming mga nagtatanong bakit nare-reject sila, automatic nare-reject sa mga bagong online lending application, ano. So, ganito yan mga ka-lifestyle, no? Upon searching, I found out itong mga bagong online lending application is connected to dun sa mga ibang online lending application na I mean na-rebook na, kahit nga even yung mga hindi na rebook ng mga online lending application na until now nandyan pa rin sa Play Store, Apple Store, is meron silang mga galamay na mga online lending application, ano. So that's why if meron kayong mga bad credit history sa iba't ibang online lending application, malamang sa malamang malalaman nila yan, ano? Kasi nga galamay nila most of new online lending application, galamay ng mga pioneering, kumbaga, ng mga online lending application. That's why always reject, no? Na magtataka kayo, napakaganda ng background nyo, napakaganda ng working background nyo, but still reject kayo. Gaya nga na paulit-ulit kong sinasabi, if meron kayong mga bad credit history sa ibang online lending application, malalaman ng ibang online lending application yan. Kasi connected sila sa isa't isa. Ganun naman talaga sa ibang online lending application, ano. Especially yung mga online lending application na nag-shutdown na, gumagawa yan sila ng ibang way, ibang paraan para makapang-scam, no? Kahit wala sa Play Store, wala sa Apple Store ng mga OLA, via link lang, ma-scam pa rin po kayo, no? Kasi, of course, maliban dun sa ibibigay yung reference number, inaalaw pa rin natin sila na ma-access yung phone natin. Nakukuha pa rin lahat ng mga information natin na nasa phone natin. So, again, sa lahat po ng mga solid subscribers natin, kahit hindi solid subscribers natin, na malaki yung problema, involved talaga sa mga online lending application, hindi, nakala nila wala nang ibang solusyon. Here my channel, no? Here come my channel. So, proven and tested na lahat ng mga ideas natin, sinishare natin, lahat ng mga na-experience natin during pakikipaglaban natin sa mga iba't ibang agent is sinishare ko sa inyo, no? Wala na kayo bang hahanapin pa. All you have to do na lang talaga is reflect all the things that I've shared to you, no? Other than that, nasa sa inyo pa rin kung paano nyo i-handle yung stress dala ng online lending application. So again, sa lahat ng mga nagtatanong bakit always sila reject, no? Hindi ko na papangalanan yung mga bagong online lending application kasi alam ko sa mga nanonood ng videos natin, alam nila sa sarili nila na merong ibang mga online lending application na bagong sulpot, especially sa iba't ibang klase ng social media platforms, no? Marami silang ads, no? By the way guys, kung kiniklik nyo yung link, like for example sa Facebook, in that way po makukuha nila yung link ng Facebook mo. That's why pag apply mo, meron namang iilan na ina-approve agad kasi nga nasa kanila yung link, no? Yun, pwede kang i-message nila, pwede sila mag-comment sa mga pictures mo, sa mga friends mo. So in that way kasi hindi mapuputol yung communication, yung pagko-communicate nila sa'yo. So merong iba, allow lang, approve lang approve. So the main point here, the main of this video mga ka-lifestyle,
yung mga bagong online learning application, no, bagong sulpot na yung iba nire-reject kayo, no? Automatic rejection. Kasi nga, yun na nga, paulit-ulit kong sinasabi, they are connected to each other. Even nga mga ka-lifestyle, take note, even yung mga known, famous na mga online learning application, merong mga galamayan na pinapagalaw. Kaya nga lang, hindi SEC registered. Kahit nga yung iba SEC registered na, meron pa rin sila pinapatakbong mga maliliit na online learning application na not registered sa SEC. No? So, yun lang. Again, sa lahat ng mga may problema sa online learning application, whatsoever, this is not the end of the world, no? Kung akala nyo wala nang way, wala nang solution. Kung may problema kayo, we have to face it. So, meron din nagtanong nga pala na meron pa bang ibang idea, meron pa bang ibang solution na hindi ginagamitan ng pag-change SIM card, pag-block ng block, yung mga agent, no? Meron pa po, ito yung tinatawag na maayos na settlement. If you have a good way of settlement agreement, then you have it. Mas maganda, no? Kasi mas maganda naman talaga magaan sa kalooban. Wala tayong masyadong iniisip na but then, nandiyan na yan, nagka-problema na tayo, all we have to do, face it na lang. Then, gaya nga nasabi ko, kung gusto nyo ng maayos, you have to make some agreement or settlement, no? But then, malabong mangyari yan kasi yung ibang online lending application agent, hindi naman talaga personal na nagpapakita sa kanilang mga kliyente. Takot din yan sa kanila security, no? So, in that way, malalaman natin na scam talaga. Meron talaga silang bad intention, no? Na harassment yung kanilang mga kliyente. Kasi nga, yun na talaga yung dugo nila eh. Lahat ng online lending application, iisang dugo, no? Pag nagka-problema yung kanilang mga kliyente, borrowers, doon pa lang lalabas yung kanilang tunay na kulay. So, yun lang. That's it for the day. Sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially usapang online learning application. So, yun lang mga ka-lifestyle. See you on my next video. Peace.